Registry ang pahayag ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maraming beses na siyang natumba habang nakapiit sa detention facility ng ICC sa The Hague. Git ng registry, ilang beses lang nangyari ito. Nabunga na rin ang kanyang edad. Sa isang redacted filing nitong Miyerkules, kinumpirma ng registry na patuloy na masusing binabantayan si Duterte sa ICC Detention Center dahil sa mga dahilang pangkalusugan at kaligtasan. Buong araw at gabi umanong minomonitor ng mga tauhan ng pasilidad ang dating Pangulo para mabilis na matugunan ang anumang pangangailangan niya. Tugon ang nasabing filing sa motion ng dating lead counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman na humihiling ng mga observation o balita kaugnay ng umano'y pagkawala ng balanse ni Duterte habang nasa piitan. President Chiza Escudero kaugnay ng issue sa flood control project. Sa isang panayam, sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na pinagsusumite na si Senator Escudero ng kanyang counter-affidavit. Ayon kay Attorney Clavano, nasa preliminary stage na ang investigasyon kaugnay ng mga alegasyon sa senador. Nagsasagawa na rin ang preliminary investigation ng Ombudsman kaugnay naman ng mga reklamo kay dating House Speaker Martin Romualdez gaya ng umano'y money laundering. Isinailalim na rin ang dalawang mambabatas sa nagsasuggest, nag-i-incite ka ng rebellion. So kapag ikaw ba ay nagtatanong, ini-incite mo ba yun? Sinabi ko nga doon, sabi ko sa kanila, gusto nyo ba ng revolusyon? Pwede kayong sumagot ng oo o hindi. Sila ang sumagot eh. May karapatan ba akong magtanong? Meron akong karapatan magtanong. May karapatan ba silang sumagot? Meron din silang karapatan na sumagot. Meron bang nag-uudyok? Walang nag-uudyok. Merong plausible deniability yung ginawa ko. Isa po akong abogado. Alam ko kung ano yung ginagawa ko. Alam ko yung illegal at hindi illegal. Alam kong umiwas sa mga illegal na speech. Pero mahalaga na meron pa rin tayong karapatan magsalita at epektibo dapat ang ating pananalita para magising ang damdamin ng taong bayan sa korupsyon na kanilang ginagawa at mga kamalian ng ating gobyerno. So gagawin natin ang lahat para masabi at maging epektibo ang ating pananalita pero within the bounds of law. Kung minsan tinutokso mo yung illegal para lang mas epektibo ka. Pero hindi ibig sabihin illegal na yung sinabi mo. Inuulit ko po, inciting ibig sabihin ini-incite mo, inuudyok mo na gumawa ng revolusyon. Ng rebellion as a matter of fact. Kapag revolution, meron namang peaceful na revolution eh. Yung people power, peaceful revolution yun. Legal revolution yun. Hindi ko naman sinuggest na mag-take up ng arms. O, di ba? At yung sinasabi nila, willing ba kayong mamatay para kay VP Sara Duterte? Okay lang namang sabihin na willing kang mamatay, hindi ba? Si Ninoy Aquino nga, sinabi nga niya Filipinos are worth dying for eh. Illegal ba yun? Hindi naman. Hindi naman ibig sabihin na kapag willing kang mamatay nagsasuggest ka na mag-revolt tayo with arms, di ba? Uprising using arms, mga baril at mga sandata, hindi po yun ang tinutukoy. Pwede ka namang mag-offer ng iyong buhay sa pamamagitan ng peaceful revolution at legal na revolution. At saka yung sinasabi nila na gusto nyo na bang patayin? Hindi nila pinatapos yung sentence. Kung gusto nilang panoorin yung buong video, nakalagay doon, gusto nyo na bang patayin ang korupsyon? So figurative speech yun. Wala naman tayong sinasabing patayin na tao, hindi po ba? Lahat yun ay legal speech. Pero aware ako sa ginagawa ko at that time. Isa akong abogado, so alam ko na pwede nilang i-misinterpret yung sinasabi ko, pero sure na sure ako na